Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kausap niya sa cellphone si Chocolate nang dumating ang hindi inaasahang bisita. Agad siya nagpaalam sa kaibigan at in-off ang cellphone. Anong may paglilingkod ko sa pagbisita ng pinakamayamang tao sa Santo Niño? Sarkastiko niyang tanong. Kaagad na umarkong kilay ng Doña Ana. Hindi ako bumisita lang dito. Nandito ako dahil gusto kong makita ang babaeng kinalolokohan ng anak ko sa ngayon. Dinin pa nitong huling sinabi. Taas ang noon nang umiti siya sa matanda. Ano ngayon ang masasabi mo sa babaeng kinalolokohan ng anak mo sa ngayon? Ulit niya sa sinabi nito. Kaagad ang pagbangon ng galit sa kanyang dibdib. Mayaman ka na nga. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Pero ang sabi nga nila, balutan mo man ng gintong unggoy ay mananatili pa rin itong unggoy. Ang tatak ng ina mo ay kitang-kita. Tugon ng matanda. Huwag kang magkakamaling bastusin ng ina ko dahil kung noon ay wala kaming magawa. Ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo na pagsisisihan mo ang anumang masamang salitang lalabas sa bibig mo. Matigas ang tinig na banta niya. Ha? Huwag kang manakot. Alam ko may dahilan ng pagbabalik mo dito sa Santo Niño. Matalino ka talaga, Doña Ana. Marahan siyang tumawa. Kung balak mong gumanti, huwag mong gamitin ang anak ko. Dahil ngayon pa lang ay hahadlangan ko na kung ano man ang binabalak mo. Matapang nitong sagot. Noon makita lang niya ang mabagsik na mukha ng Donya. Ay takot na siya, pero hindi na ngayon. At anong gagawin mo? Tumawa siya at kumuha ng sigarilyo at nagsindi. Pipigilan mo si Ross na makipagkita sa akin? Ganun ba, Doña Ana? Aniya tumarap dito at nagbuga ng usok. Sasabihin ko sa anak kong binabalak mo, banta nito. Napailing si Laida. Sa tingin mo ba'y kagad siyang maniniwala sa'yo? Ang dating maliit na dumi, Doña Ana, ngayon higanti na. Hindi na ganoon kadaling sipain. Na mula sa galit ang matanda. Hindi ka magtatagumpay kung ano man ang binabalak mo. Let's see, aniya nang umiti rito. Katulad ka rin ng ina mo, noon ng asawa ko, ngayon naman ang anak ko. Kailan niyo tatantanan ng pamilya ko? Malakas nitong sabi. Napatiimbagang si Laida. Umalis na kayo bago ako makalimot. Banta niya rito, humihingal sa galit si Doña Ana na tinalikuran siya at walang lingon likod na umalis. Tila nahahapong naupo si Laida. Hindi siya handa sa paghaharap nilang yun ni Doña Ana. Pero, alam niya na alam nito na may mga plano siya. Dapat siyang mag-ingat dahil baka makahalata si Ross at mapalpak ang lahat ng mga balak niya. Kailangang pag-isipan niyang mabuti kung paano mapapalapit sa kanya si Ross. Kung paano ito mababaliw sa kanya. Mukhang galit na galit si Doña Ana. Anibet na nakapapasok lang sa loob ng bahay. Ano bang nangyari? Binyantaan lang ako. Aniya na parang walang anuman. Tingin ko hindi ganun kadaling kalabanin ng matanda. Pinatay niyang sigarilyo. Hindi rin ako ganun kadaling sumuko. Napakawalang hiya talaga. Gigil na gigil sa Doña Ana na makauwi sa villa. Abita! Sigaw niya sa katulong. Ano po yun, ma'am? Anang katulong. Sanay nito kapag ganung mainit ang ulo ng amo. Nasaan ang saros mo? Tanong nito. Lumalim pa ng hustong pagkakakunot ng noo. Umalis po. Lalong nakaramdam ng galit si Doña Ana. Kapag dumating si Rosauro, sabihin mo makipagkita ka agad sa akin. Bili nito bago tinungong si Lid. Tama si Beth, hindi ganong kadaling kalaban si Doña Ana Villago. Hindi to ganong kadaling pabagsakin. Ang tanging niya sandata laban dito yung mismong anak nito. Lumabas siya nang si Lid nang marinig ang pagdating ni Ross. Inaya siya nito maglibot muli sa rancho. May ipapakita raw ito na magugustuhan niya. At hindi pa man ay nakadama na siya ng excitement sa paglilibot nilang iyon. Kanina ka pa walang kibo, simpatikong pagkakangiti sa kanya ng lalaki. Malungkot nang umiti siya rito. Alam mo na bang dumating ka ay kaalis lang ng mama mo? Natigilan si Ross sa sinabi niya. Pinahinto nitong kabayong sinasakyan. Bakit? Tanong nito. Anong sadya niya sa'yo? Ayoko magsalita, Ross. Pero siguro itigilan na lang natin ang pagkikitang ito. Iniwas niyang mga mata mula dito. Ano bang sinasabi mo? Bumabato ng kabayo at nilapitan siya. Pinagbibintangan niya ako na ginagamit kita laban sa kanya. Pero alam mong kahit nung una ay iniwasan kita at kailanman ay wala sa isip kong sinasabi niya. Pagsisinungaling niya, tinulungan siya nitong makababa ng kabayo. Hindi ko alam ang ginagawa ng mama. Anito na seryosong boses. Tumalikod siya sa lalaki upang hindi nito makita ngiti sa kanyang mga labi.
Kailangan mapaniwala niya to. Kung maniniwala ka sa bintang ng mama mo, siguro wag na tayo magkita. Aaminin ko sa'yo noon, mataray ako. Kasi nayayabangan ako sa'yo, pero I've come to see the real you, Aniya. Hindi na ako bata para pagbawalan ng mama sa dapat kong gawin, Laida. Nito natitig na titig sa kanyang mga mata. Kaganyang iniwas ang tingin, nakokonsensya siya. Oo nga, pero ina mo pa rin siya. Laida, hindi ka ila sa'yo from the very start that I like you. At sabihin mo kayabangan, pero I can feel that you also feel something special for me. Hinawakan itong baba niya tinasa mukha niya. Ross, Laida, we like each other and we're both free. Halos malapit ang mga mukha nila sa isa't isa at bumabang mga labi nito sa kanyang mga labi. Napapikit si Laida, lalo nang hapitin siya nito palapit. Ang mga labi nito patuloy sa paghalik hanggang sa maramdaman niyang pagpasok ng dila nito na tila may hinahanap. Hindi siya sanay makipaghalikan. Sa kabila ng 28 anyos niya ay wala siyang nakarelasyon at ang karanasang iyon ay nakapagbibigay kilig sa kanyang buong katawan. Napakasarap makayakap na matipunong dibdib nito. Nang maghiwalay ang mga labi nila ay pareho silang naghahabol ng paghinga. Nang magkatinginan sila hindi nila napigilan ng matawang pareho. Kahit walang formal na usapan ay naging magkasintahan sila sa pamamagitan ng halik na yon. Mas naging sweet si Ross sa araw na yon. Alam niyang sa pagkakataong iyon ay nanalo siya laban sa mama nito. Mama, bakit mo pinuntahan si Laida? Sita niya sa ina nang dumating siya sa villa. At nakapagsumbong na pala sa'yo ang babaeng iyon. Ani Doña Ana na tuloy sa pagsusuklay ng buhok sa tapat ng malaking tokador nito. Ano bang problema, mama? Iritadong tanong ni Ross sa ina. Ikaw ang problema ko. Anong matandang tumingin sa kanya sa salamin. At ang tungkol sa babaeng yon. Malaki na ako, mama. Huwag mo kong itulad kay Rina. Gusto lang kitang iligtas sa plano ng babaeng yon. What are you talking about? Takang tanong niya. Ano bang mabigat na dahilan para magalit sa pamilya natin si Laida? Ang lupang binabawi niya na sinasabi niyang kinamkam ko raw. Ani Doña Ana, iniwas ang mga mata. Hindi ganun kababaw si Laida, ma. Ani Ross, lumingon si Doña Ana sa anak. Sige, ipagtanggol mo sa akin ang babaeng yun. Mama, ang lahat ay nakaraan na. Girlfriend ko na ngayon si Laida. Rosauro, alam mong hindi kita pinapakailaman pagdating sa mga babae mo sa buhay. Kung sakasakali ngayon palang anak, makinig ka sa akin. Tumayong matanda at lumapit sa kanya. Nararamdaman kong galit ni Laida na yun. Mama, don't worry. I know how to take care of myself. Pangungunsula ni Ross sa ina. Kailangan lang makilala mo si Laida. She is nice. Huwag kang magpakabulag sa kagandahan ng babaeng yun. Maraming mas magagandang babae. I like Laida. Na-challenge ka lang sa kanya, iho, ani Doña Ana. In time, kapag nakuha mo ng babaeng yun, you'll see, magsasawa ka rin. Kaya huwag kang magpakahulog sa bitag niya. Mama, magpahinga ka na. Ani Ross ni inakay ang ina palapit sa kama nito. Humalik siya sa noon nito bago lumabas ng silid. Hindi makatulog si Laida, parang napakabilis ng lahat. Waring nakikita pa niyang gwapong mukha ni Ross. Napangiti siya sa nalalapit na tagumpay. Naalala pa rin niyang halik ng lalaki at ang matipunong dibdib nito na tila ba safe siya kapag nakayakap sa kanya. Mahigit 1 buwan na siya sa Santo Niño. At kailangang matapos lahat ng plano niya upang makabalik na siya sa Manila at maasikasong negosyo. Ilang beses na siyang tinatawagan at kinukulit ni Chocolate. Nagpaplano na naman ito para sa isang fashion show. Pero hindi niya maharap ang trabaho hanggang hindi natatapos ang pinangako niya sa sarili at sa nanay niya. Dinala ni Roselaida sa isang bahagi ng rancho na noon lamang niya nakita. Humanga siya sa kagandahan ng paligid. May maliit na lagun doon at man-made falls at sa paligid at may iba't ibang kulay ng mga bulaklak. Ang ganda! Do you like it? Tanong ni Ross na niyakap siya mula sa likuran. Pinagawa to ng papa nung maliit pa lang ako. Itong paborito kong lugar dito sa rancho. Nakaka-relax dito. Ani at lumingon sa lalaki at kaagad naman siyang kinintala ng halik sa mga labi. Plano ko magpatayo ng maliit na bahay dito na siyang magiging pahingahan. Ani ni Ross. Siguro marami ka ng babaeng dinala dito. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero ikaw ang kauna-unahang babaeng dinala ko dito. Nakangiting sabi nito nung hinalikan ng leeg niya. Umiwas si Laida at umalis sa pagkakayakap nito. Hindi ko alam na bolero ka rin pala, Mr. Ross Villago. Biro niya. Hindi ako nagbibiro. At sino po yung nakita kong babaeng kasama mo at pumasok pa kayo sa lodge? Ani ang nadulas.
Mabilis siyang napatalikod, narinig yung malakas na pagtawa ni Ross. "You sound like a jealous wife," biro nito. Namula si Lyda. "Don't tell me na ikakaila mo yon." Lumapit sa kanya si Ross at iniharap siya. "Si Dorcas yun, one of my friends." Napataas ang kilay niya. "Friends? Sa lodge?" Muling napatawa si Ross. "Hindi pa kasi ako tapos. A friend in bed." Muling pinamulahan ng mukha si Lyda sa sinabi nito. "Ross, I'm not like them." Ani ang dumiretsong tingin sa mata nito. "I know." Hinaplos ng likod ng palad nitong kanyang mukha. "Hindi ko alam kung bakit ganitong epekto mo sa akin." Bigla niyang tinulak palayo sa kanya si Ross at tumakbo. Para silang mga batang naghabulan sa napakagandang lugar na yon. At nang abutan siya ng lalaki, hindi na siya pinakawalan at siniil siya ng halik. "Gusto kong dumalaw ka sa villa para makausap kayo ng mama." Ani Ross nang nakaupo na sila. Nakasandal siya sa dibdib nito habang nakasandal ito sa malaking puno. "Alam mo, ayokong pumunta sa bahay niyo, lalo pat makakaharap ang mama mo." Diretso niyang sagot. "Sweetheart, mabait ang mama. Matanda na lang siya kaya ganoon." Nilalaro ng kamay nitong buhok niya. Hindi kumibo si Lyda, ayaw niya magsalita dahil baka kung ano pang pangit na bagay lang ang masabi niya laban sa mama ng binata. Kailangan lumabas na wala siyang kabalak-balak na makipag-away sa ina nito at siya lamang ang inaaway. "Sige na, sweetheart." Anito't kinintalan siya ng halik sa pisngi. "Huwag na muna ngayon, Ross." "Anya, bigyan natin ng panahon ng mama mo na unti-unting matanggap na may relasyon tayo." "Ingat." Bilin niya nang ihatid siya ni Ross sa bahay. Muli siya nitong ginawaran ng halik sa mga labi. "Tatawagan kita pagdating ko sa bahay." "Bye." Kumaway si Lyda sa papalayong sasakyan ng lalaki. "Mukhang ang saya mo ngayon," ani Beth na nilapitan siya. "Well," nakangiti siyang humakbang papasok sa bahay. Sumunod to sa kanya. "Lyda, natatakot ako sa larong pinapasok mo," ani ni Beth. "Ikaw talaga, masyado kang nagiging nervyosa?" Pagbibiro niya rito. "Sige, idaan mo lahat sa biro." "Ikaw talaga, Beth, kahit kailan ganyan ka," aniya. "Lyda, bakit hindi ka nalang magbalik sa Maynila at kalimutan ng lahat?" May pag-aalala sa boses nito. "Nagsasawa ka na ba sa presence ko?" May bahid na pagtatampo ang boses niya. "Gaga, ikaw pa? Alam mo namang para na rin tayong magkapatid," ani ni Beth. "Ikaw lang ang inaalala ko dahil baka sa bandang huli ikaw ang masaktan." Hindi siya kumibo. Gwapo si Ross at alam mong bagay kayo. May halong panunuksong tinig nito. Tumingin siya sa kaibigan. "Alam mo bang dahil sa closeness namin ngayon ni Ross ay lalong nagpuputok sa galit si Doña Ana? Hindi mo ba siya gusto?" Tanong ni Beth. Subalit bago nasagot ni Lyda yon ay dumating ang dalagitang anak ni Beth. "Nay, sabi ng tatay kakain na raw tayo," ani Darlene. "Halika na, nagugutom na ako." Yakag ni Lyda na naunang tumayo upang maiwasan ang isasagot sa tanong ng kaibigan. Dahil siya mismo na sarili hindi matanggap na nahuhulog ang loob niya kay Ross. "Para sa akin, gusto ko'y magkasundo na kayo," nakangiting sabi ng binata patungkol sa mama nito. "Gusto ko magkaharap at magkausap muli kayo. Malapit na, huwag kang mainip," aniya sa isip. "Ayoko kasi sabihin ng mama mo na tamang hinala niya sa akin at saka baka akalain niyang gusto ko lang ng lupa namin dati." Aniya. "Sa akin ipinamana ng papa ang lahat ng negosyo namin na nandito sa Pilipinas, kasama ang rancho at villa. At ang nasa ibang bansay sa kapatid ko," anito. "Si Kuya Ruben ba'y wala man lang namana sa inyong papa?" Gusto niyang itanong ngunit pinigil niyang sarili. Tila naman nabasa ni Ross ang nasa isip niya. Kahit si Ruben ay pinamanahan ng papa, pero ang mama ang namamahala ng lahat. Sana'y makita na natin muli si Ruben. Napapikit siya at naalalang kapatid. Sana nga, lihim niyang dasal. At ang tungkol sa dati niyong lupa, "Don't worry sweetheart, ibibigay ko sa iyong lupang yon." Anito, napadiretso siya ng upot masayang humarap kay Ross. "Talaga?" Hindi siya makapaniwala, nakangiting tumango ito. Mahigpit niyang niyakap ang lalaki sa sobrang kasiyahan. Ang lupa nila'y makukuha niya ng walang kahirap-hirap. At kapag nalaman niya ni Doña Ana, ay lalo itong magwawala sa galit. Humigpit ang yakap sa kanya ni Ross at tinalikan siya nito. Naramdaman niyang dahan-dahan siya nitong inihiga sa damuhan. "Here." Nakangiting inabot sa kanya ni Ross ang isang brown envelope nang magkita sila. "What's this?" Takang tanong niya na nakatingin lang sa envelope. "Buksan mo." Nakangiting utos nito. Mabilis niyang binuksan at nilabas ang laman ng envelope. Dokumento yun ng lupa nila at ang mga papel na nagsasaad na inililipat sa kanyang lupa. Mabilis na lumipad ang tingin niya sa nakangiting mukha ng lalaki. Sa akin na to?" Wari hindi siya makapaniwala.
It's in your name, so it's yours. Nito, masayang yumakap siya sa lalaki. Thank you, niya. Hindi ba at pinangako ko sa'yo yan? Nito, siguro naman ngayon mawawala ng sama ng loob mo kay mama. Nasa iyo ng titulo ng lupa niyo. Nasisiyahang hinagkan siya nito. Ngumiti lang siya at hindi kumibo. Umpisa pa lang ito, Ross. Umpisa pa lang. Naisalob niya. Rosauro, anong ginawa mo? Galit na sita ni Doña Ana sa kararating na anak. What is it this time, Mama? Ani Rose na tuloy-tuloy na pumasok sa kanyang silid. Sumunod si Doña Ana sa kanya. Tumawag sa akin si Anisito kanina. Ang tinutukoy nitong abogado ng pamilya. Sinabi niya sa akin ang ginawa mo. Hindi kumibo si Ross. Ayaw niya makapagtalo sa ina. Alam mo bang pinagagawa mo? Galit na sabi ng matanda. Ipinamigay mong lupang iyon ng ganun-ganun lang. Mama, kinalaid ang lupang yon. Sagot niya na lumingon si ina habang nagpapalit ng damit. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na pinagbili niya sa akin ng bastardo niya kapatid ang lupang yon? Pabayaan na natin, Mama. Ani Ross. Maliit lang ang lupang yun at gusto ko magkaayos kay ni Laida. Napatigil si Doña Ana. Oo, maliit lang ang lupang yun at hindi makakabawas sa atin. Pero hindi yun ang pinag-uusapan dito. Matalino kang bata, Rosauro. Pero wag kang maging tanga. Imposibleng magkakaayos kami ni Laida. Matatag na sabi nito. Mama, kalimutan mo nang naging kasalanan ng ina niya sa'yo. Nakaraan na yun at dapat nang ibaon sa limot. Huwag mo sa akin sabihin yan kung hindi sa babaeng yun. Rosauro, hindi ko gustong ginawa mo. Huwag kang tumulad sa ama mo. Tinalikuran na siya nito at lumabas ng silid niya. Simula pa lang ito, Beth, ani Laida na ipakita sa kaibigan ang ibinigay sa kanya ni Ross. Binigay niya sa'yo ditong libre? Ani Beth nang mabasa ng laman ng envelope. Of course, at nakuha kong gusto ko nang walang kahirap-hirap. Same mo, natawa siya, lalo akong kinakabahan, ani Beth na napahawak sa gawing dibdib. Hindi pa ako tapos. Sa susunod, hindi lang galit ang madarama ni Doña Ana Villago. Titiyakin kong iiyakan niyang gagawin ko. Isa yung pangako. Napailing na lamang si Beth, tingin nito kahit anong sabihin nito kay Laida, ay buo ng desisyon niya sa gagawin at wala itong pwedeng gawin kung hindi umalalay sa kanya. Nanay Alona, kamusta na kayo? Tanong ni Laida nang tumawag siya rito. Laida, masayang bati nito. Kailan ka babalik? Tanong nito. Kamusta ka na? Mabuti ako dito, Nay. Tumawag lang ako para kamustahin kayo dyan. Mabuti naman ako. Ikaw ang inaalala ko dyan. Nasa tinig itong pag-aalala sa kanya. Si Chocolate ho, nandyan ba? Nasa shop na. Doon mo na lang siya tawagan, anak. Sige po, Nay. Paalam niya. Tatawagan ko na lang si Chocolate kapag nagkaroon ako ng time. Ngumiti siya sa papalapit na si Ross. Sino yan, sweetheart? Tanong nito na kagad siyang niyakap. Agad siyang nagpaalam sa kausap at in-off ang cellphone. Sino yun? Tanong muli nito. Secret, kumawala siya sa pagkakayakap nito. Saan ka ba galing? Tanong niya habang nilalagay ang cellphone sa dalang bag. Kinausap ko lang si Tata Oscar dahil may problema yung isang kabayo. Sagot nito. Pagkuway kumunot ang noo, iniiba mong usapan. Sino yun? Pangungulit nito. Natawa siya ng malakas at tumarap dito. Pagkuway hinawakan ng dalawang kamay ang pisngi nito. Ang nanay Alona ko, yung nanay-nanayan ko. Akala ko kung sino na, nakangiting sabi nito. Anyway, baka lumuwas ako sa Manila bukas. Gusto mo bang sumama? Anong gagawin mo sa Manila? May kailangan lang ako sikasuhin. Hindi siguro ako makakasama. Magtatagal ka ba doon? Sana, pero kung hindi ka naman pala makakasama, baka bumalik din ako kinabukasan. Hinawakan itong kamay niya. So, saan bang punta natin ngayon? Nakangiting tanong niya sa nobyo nang hilahin siya nito, pasakay sa kotse. Saan mo ba gusto? Ikaw. Siya nga pala. Pagkagaling ko ng Manila, gusto ko mag-dinner tayo with mama. Nito tinalikan ng kamay niya. Bahala ka. Maghapon lang sa bahay si Laida, lumuwas sa Manila si Ross at hindi maiwasang makaramdam siya ng pagkainip at lungkot dahil nasanay siyang lagi itong kasama sa halos araw-araw. Binuksan niyang cabinet at nilabas ang envelope na kanalalagyan ng titulo ng lupa. Sa mga panahong nakasama at nakilala niyang lalaki, ay nakita niya na mabait ito at hindi mahirap mahalin. Ngunit hindi na pwedeng magbagong lahat. Hindi niya ito pwedeng mahalin. Isa itong Villago. At siya niyang gagamitin laban kay Doña Ana. Hindi niya dapat bigyan ng puwang ang anumang damdamin para sa lalaki. Napakatagal na panahon ang hinintay niya at hindi niya sisirain ang lahat. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang kakaibang damdaming nadarama sa tuwing nasa tabi niya si Ross? Ang pananabik niya sa mga yakap at halik nito. Hindi maaari.
Hindi siya kailanman iibig kay Ross Villago. Ngunit iisa lang ang titiyakin niya. Kailangan mapaibig niyang lalaki. Nakikinig siya ng music sa sala habang nakahiga sa mahabang upuan. Si Beth ay nasa malapit na pintuan at nanunulsi. Bigla siyang napatayo nang marinig ang pag-ring ng cellphone. Napasugod ang tingin sa kanya si Beth. Sweetheart, Ross? Nakadama siya ng excitement na marinig ang boses ng binata. Anong ginagawa mo? Tanong nito sa kabilang linya. Nandito lang ako sa bahay at nakikinig ng music. Sagot niya na sinenyasan si Beth kung sinong nasa kabilang linya. Ako, iniisip ko lang habang nandito sa opisina. Malambing na sabi ni Ross at nakadama siya ng kasiyahan sa sinabi nito. Kailan ka babalik dito? Tanong niya. Kaya nga ako napatawag dahil baka hindi pa ako makakauwi. May importante pa akong dapat ayusin dito. Nakadama ng lungkot si Lyda sa narinig. Mag-ingat ka na lang dyan, bili ni Ross. Oo, ingat ka rin. Sige, may meeting pa ako. Bye and I love you. Hindi siya makasagot sa sinabi ng binata. Sweetheart, narinig mo ba sinabi ko? Ani Ross na hindi siya sumagot. Ano nga? Aniya dahil baka nakaringgan lang niya. Marahang tumawa si Ross. I said, I love you. Anito ng malinaw na nakarating sa pandinig niya. I miss you. Sige na, bye. Sagot niya at in-off ng cellphone. Nakakabigla palang marinig na sabihin niya sa kanya ni Ross. Alam niya naghihintay na kasagutan ng binata. Ngunit sadya niyang mabilis na pinatay ang cellphone. Nailagay niya ang cellphone sa tapat ng dibdib niya at dama niya ang lakas ng tibok ng kanyang puso. O bakit para ka natulala dyan? Narinig mo lang ang boses ni Ross. Ani Beth na nakatingin pa rin pala sa kanya. Wala, ngumiti siya at may ligaya siyang nadama. Wala? Nanunuksong ngiti ng kaibigan. Namimiss mo na kamo si Ross kaya kaganyan. Hindi siya nakakibo sa sinabi ni Beth. Paano ba niya aaminin sa sariling namimiss na talaga niya si Ross at ang sandaling pagkawala nito ay tila napakatagal na para sa kanya. Naalimpungatan si Lyda sa pagtulog ng maramdamang may ibang tao sa kanyang silid. Tumayo siya at mabilis na binuksan ng lampshade sa tabi ng higaan niya. Nakamaskarang lalaki at hinahalungkat ang cabinet niya. At nang magulat ito'y biglang tinutok sa kanyang dalang patalim. Nakadama siya ng matinding takot. Huwag mo ko sasaktan. Kunin mo ng lahat ng gusto mo. Nahintakutan niya sabi. Sinili ng lalaking mahalaga niyang gamit sa dala nitong bag. Kasama ang cellphone niya. At bago to umalis ay nagbanta pa. Huwag ka magkakamaling magsumbog sa mga pulis dahil babalikan kita at papatayin. Anit at mabilis na lumabas mula sa kanyang silid. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot at nang mahimasmasan ay kaagad niyang ginising sa kabilang silid sina Darlene na siya niyang kasama sa bahay at pinagising kaibigan si Beth at ang asawa nitong si Carlos sa kalapit na bahay. Hindi makapaniwalang mag-asawa sa nangyaring panluloob sa bahay na tinutuluyan niya. Si Beth ay ninerbiyos. Diyos ko, mabuti na lang at hindi ka nasaktan. Anang kaibigan, kailangan lagyan ng double lock ang mga pinto dahil madaling madistungkra ito. Ani Carlos sa tinignan ng lock ng pinto. Ano bang mga nakuha sa'yo? Tanong ni Beth na nilipitan siya. Nakuha yung mga alahas ko't saka yung cash ko, pati yung cellphone ko. Bahagya na lamang kabang nasa dibdib niya. Beth, hindi kayang nangyaring panluloob dito sa bahay ay pananakot lang sa'yo? Biglang pagdating ng hinala na yun sa kanyang isipan. Bakit mo naman nasabi yan? Ani ni Beth. Bago umalis ang magnanakaw, sinabi niya kapag nagsumbong daw ako sa pulis, ay babalikan daw niya ako at papatayin. Pagkukwento niya. Baka paraan niya lamang yun para matakot ako at umalis sa lugar na to. Wala ka namang sapat na basehan at inutos na nga ni Doña Ana ang nangyari dito. Ani Beth, ang mabuti pa'y sa bahay mo na patulugin si Lyda. Ani Carlos na sumingit sa usapan nila. Mabuti pa nga siguro. Sang-ayon ni Beth, hindi niya ako ganong kadaling matatakot. Ani Lyda na mas sa sarili sinabi. Tulog pa ang mag-anak nang umalis sa bahay si Lyda. Pupuntahan niya si Doña Ana sa malaking bahay. Nakapagtataka ang pagpunta mo rito. Ani Doña Ana nang malabasan siya sa garden. Wala rito si Ross. Hindi ang anak mong pinunta ko dito. Matigas ng sagot. Tumaas ang kili ng matanda. At anong kailangan sa akin ng anak ng muchacha? Pinsultong sabi nito. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi ako ganong kadaling takutin. Ipanakaw mo ng lahat ng pera ko. Pero hindi ako aalis sa Santo Niño nang hindi ka napapabagsak. Galit niya sabi. Anong pinagsasabi mo? Anong pinanakaw ko sa'yo? Gulat nitong tanong. May pumasok sa bahay ko kagabi at alam kong ikaw may utos ng lahat. Sarkastikong ngumiti sa matanda. Pero tulad ng sinabi ko, hindi ako ganong kadaling takutin. Hindi ko alam mga pinagsasabi mo, sigaw nito. Nasa loob ka ng pag-aari ko kaya huwag ka magbibintang dahil kahit ngayong oras na to'y kaya kitang ipapatay.
Sige, gawin niyo, Doña Ana. Ngumiti siya. Ipapatay niyo ko, ang magiging asawa ng anak niyo. Hindi ako makakapayag na ikaw mapapangasawa ng anak ko. Gagawin ko lahat para mamulot ang mata niya sa mga plano mo. Kayong bahala. Tinalikuran niya ang matanda at nilisan ng lugar na yon.